the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son, for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 28 hanggang 34. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadinero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis, kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi papanahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya
ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, umayo kayo, kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang Wednesday po sa ating lahat. Kamusta po mga kapatid? Today is July 5th, 2023. Ang araw pong ito ngayon ay first Wednesday of the month. Araw din po ng pag-novena sa ating mahal na ina ng laging saklolo, or to our mother of perpetual help. So sa mga may devotion, ay sana naway ay nakapagsimba tayo at nakapag-nobena. So mga kapatid, bago po ako magbigay ng aking munting reflection, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa ating mga viewers, lalo-lalo na sa ating mga subscribers, sa ating mga bagong subscribers. Maraming pong salamat sa inyo. Sa lahat ng mga tumatangkilik at nananalangin sa ating munting gawain na ito. Maraming pong salamat sa inyo. Naway pagpalain po tayo ng may kapal. At sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoon ay nagpalayas ng mga demonyo doon sa dalawang tao na inaalihan ng demonyo. So tayo din mga kapatid, kailan ba tayo naging malaya, no? We will say freedom, no? So ang ating Panginoon ay dumating dito sa mundo para po tayo ay mapalaya, no, sa kasalanan. So manalig po tayo sa Kanya at wala nang ibang dapat natin katakutan, ano, na kung ano man ang mga pangyayari sa buhay natin, dahil ang ating Panginoon ay nandiyan sa atin, nakasama natin palagi. At sa ating ebanghelyo, yung demon nga ay kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang napakalungkot, yung mga sa ikabayo nating pananampalataya ay hindi kinikilala, no, ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos, na anak ng Diyos. So, well, kayo na po bahala mag isip kung ano ang dapat sa kanila. So, siguro sa akin, ipanalangin na lang natin na kung yung demon nga ay nare-recognize, kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos, sana naway sila rin, no, kumikilala o kumilala sa ating Panginoong Jesucristo na tunay na anak ng Diyos. Today is July 4th, Independence Day, dito sa amin sa Amerika. At isi-share ko lang yung narinig ko, no, sa sermon din ng aming butihing pari dito, that Pope John Paul II, nung pumunta siya dito at nagsalita dito sa Catholic University dito sa DC, may nagtanong po sa kanya, ano bang ginagawa mo daw sa iyong free time, no?
Kasi sabi ng nagtatanong, because you are a busy man. Ang sagot ng ating Santo Papa ay, sabi niya, I am always free. I have most of the free time. So ngayon, dahil itong Independence Day is sinasabi na freedom, no? Nakalaya, no? Sa humahawak, freedom. So tayong lahat may freedom, sabi. But then, ang freedom na yan, ang konsepto natin kasi sa freedom ay gagawin natin yung ano lang yung gusto natin dahil may freedom tayo, no? May free will, kumbaga sa ano. Yung Panginoon nga, binigyan tayo ng free will to choose the good and the evil, di ba? So yung freedom, pag ginamit nating sa hindi maganda, hindi tayo free. Hindi tayo free doon. Wala tayong freedom dahil nakatali tayo sa kasalanan. So but ang freedom natin kung i-choose natin sa ating Panginoon, so yun ang totoong sinasabi na freedom, no? Hindi yung mindset natin na dahil may freedom tayo, ang lahat ay pwede natin gagawin, no? Kahit na ito po'y masama or lagay sa atin sa kapahamakan, ano? O sa kasalanan particularly. So freedom is not set na kung ano lang ang gusto natin na gagawin, but it is set para po tayo ay magkaroon ng freedom to choose God in our life. At sa ating Ebanghelyo, bigyan ko lang dito yung word na ginamit ng ating Panginoon na sinabi niya dun sa mga inaalihan ng demonyo, no? That He said, go! So, ayun. Nung sinabi ng Panginoon na go, ayun, umalis yung mga demonyo. Din sa buhay natin, pag sinabi na sa atin ng Panginoon na go, huwag tayong mag-aalala at huwag tayong dalawang isip pa. Pag sinabi ng Panginoon go, we must go. Choose Him. Kasi nandiyan siya. He keep us strong. So, kailangan lang natin yung malakas na pananampalataya, pananalig sa Kanya. So, whatever we pray and ask for Him, and if He say go, and that's it. He want us to be good. He want us to live happily. And He want us to be away from sins. So yun lang po mga kapatid at marami pong salamat. At muli ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga masugid na mga taga-subaybay at sa ating lahat ng mga subscribers. Inyo pong lahat, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe at your presence, which penetrates all creation. Amen.